Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Ito pala yung pangunahing dahilan kung bakit nagbago ang isip ng IRGC. 12 hours lang mula nang sabihin nila na completely open na ang Strait of Hormuz at hindi na nila pakialaman kung sino man ang papasok doon. Ngayon nagbago ang isip. Bakit? Ito pala. Ito yung dahilan kung bakit nagbago ng desisyon ang IRGC na muling sinara nila ang the Strait of Hormuz at gumamit na naman sila ngayon ng pananakot tactics. Ito yung pagbabarilin nila ng machine gun na nakamount sa speedboat itong mga barkong dumadaan para matatakot at magbigay ng toll or tong sa kanila, toll fee, para makalabas pasok. Ang problema, wala na ngang makapasok dahil nandito sa labas ng Hormuz, ng Strait of Hormuz, ang US Navy nakabantay. Pinagbigyan lang ni Trump ang ang Iran na sige, kontrolin nyo yung sariling teritoryo nyo dyan sa loob ng Hormuz Strait. Kami naman dito sa Oman. Paglabas mismo sa yung choke point ay nandiyan na yung nakaharang yung mga barko ng Amerika, mga warships. Kaya wala pa rin makapasok. Saan kukuha ng toll fee itong IRGC? Wala na ng barko na makapasok dahil nandiyan ang Amerika sa labas ng Hormuz. Nakaabang din. At wala ring makalabas na Iranian vessels para ibenta ang kanilang langis. Maraming ang nagsabi na Iranian na dapat tapusin na ni Trump yan Okay lang sa mga Iranian na mapulbos yung buong Iran, basta't mawala lang na yung mga ayatullah na yan. Dahil pinagbibitay, yung nagprotesta pa lang nung nakaraang buwan na nagprotesta, iniisa-isa pala yung pagbitay. Sikreto lang, palaging blackout, walang internet sa Iran ngayon, para walang makapagsumbong sa mga human rights na binitay na naman. Yung kahapon naka-schedule, 4 yun Diba? 3 babae, 1 lalaki. Halos linggo-linggo pala Sikreto lang pala na ginagawa yan. Kaya ang mga Iranians gusto na talaga na tapusin ni Trump nahawa din si Trump dahil may mga kaluluwa din yan, yung IRGC na yan. Kaya lang ang kanilang mga kaluluwa ay papunta sa impyerno. Diba? Maling-mali sila ng sinasambay. Maling-mali. Kasi doon sila sumusunod kay Ali Khamenei. Ang Diyos ni Ali Khamenei ay hindi si Allah. Ibang Allah yung kanyang Diyos. Yun yung Lucifer, sabi sa sa mga balita. Okay, kaya ito yung pinaka-source kung bakit nagbago ang isip ng IRGC na muli nilang isara ang Strait of Hormuz dahil pala nagagalit ang mga supporters. Meron kasing sariling supporters yung IRGC. Yun ang kanilang mga asawa, mga anak, mga lolo, lula, pinsan, at kapitbahay, di ba? Pero 80% of Iranians ay hindi yan supporters ng IRGC. Nasa 20% lang. Pero nagagalit ngayon dahil sa pagbukas ng Strait of Hormuz, nagagalit ang supporters ng IRGC na bakit nyo ginawa yan? I-IRGC tayo, hindi tayo magipagdiplomasiya kay Trump. Nagagalit ang supporters ng IRGC, kaya biglang liko, biglang balik, biglang sarado. Ito ang balita atin panuurin, courtesy ng ating ka-vlogger sa labas. Massive crowds have taken to the street in Tehran, but these aren't protesters against the regime. These are regime supporters. Now they're losing their minds because they can't believe that Iran just surrendered. That's why they're protesting against the people in power, people who are negotiating with the United States, and they're calling on the supreme leader to finally make a statement. So nagagalit talaga sila kina Abbas Aratsi kay Gaddafi. At tinatawag nila ngayon si Bading. Sino bang babangon dyan? Wala na nga Gutay-gutay na yan Yan ay mayroon ng ventilator yan. Hindi yan makakatayo. Durog-durog ang mga buto niyan. At tanging ventilator na lang nagbubuhay dyan. Kapag tinanggal yung oxygen, patay na yan. Kaya sino pang Mustaba yung tinatawag nila, di ba? Kaya ang nag-acting na naman na leader ng IRGC ay itong si Gaddafi. Si Abbas Aratsi ay nagugas kamay na kasi nag-commit na si Abbas Aratsi na sinabi niya kay Trump, nabuksan ko na. Kahapon yun sinabi ni Abbas Aratsi na completely open ang Strait of Hormuz.
at isurrender nila yung mga natirang uranium kay Trump. Kapalit noon ay $20 billion sana. Ngayon ay na napurnada. Napurnada ang 20 billion dahil kay Gaddafi. Ito yung parliamentary speaker ng IRGC na siyang nag-utos naman ngayon sa Iranian Army sa IRGC na isara muli ang Strait of Hormuz dahil nagagalit tong mga tao na to. Itong mga tao na to, mga asawa lang yan ng kasi maraming asawa yung mga official dyan. Merong iba dyan, 8 ang asawa. So, plus anak, marami. Di ba? Plus lulululan nila. Yan lang yung mga kamag-anak lang yung nag-rally. Galit na galit sa mga opisyalis ng IRGC. Okay, kaya nabago ang isip ng IRGC. Of course, sino pang susuporta sa kanila? Pero hindi nila iniisip kapag nabayaran sila ng $20 billion ni Trump, ay pwedeng magkanya-kanya na sila yung mga opisyalis kung merong 20 ka opisyalis, hati-hati sila, tag $1 billion sila dyan sa ibibigay ni Trump sana. Pero yung pera na yun, hindi yun sa Amerika, atin lang klaruhin. Yun ay frozen asset ng Iranian na nandun sa Amerika na mga accounts. Frozen yun, paghahawak ng Amerika yun. Yun pa rin ang ibabalik ni Trump sa kanila. Kung sana natuloy yung pagbukas ng Strait of Hormuz at pagsuli ng mga uranium dust ang tawag ni Trump. Okay, balik tayo sa balita. Courtesy ng Business Basics or pangunahing negosyo channel. It's been more than a month since the supreme leader has been elected, and the Iranian public still hasn't heard from him or seen him. And now it seems like the regime has fallen into a full-on civil war. Politicians are turning on each other. Military is turning against people who are negotiating with the United States, and people are losing faith in everyone. So let's get into exactly what happened. Now, for everyone who missed our video yesterday, this was the statement that started it all. Yesterday, Iran's foreign minister put out this statement saying that in line with the ceasefire in Lebanon, passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of the ceasefire. This statement was a shock for people all around the world, including people inside the Iranian government itself. We are now seeing parliament leaders, IRGC commanders, speaking out against what the foreign minister said. They said they cannot believe it. Some are calling for his impeachment and some are calling for gusto worse. i-impeach ng mga IRGC supporters si Abbas Araghchi. Ngayon ang nagustuhan nila ngayon na susundin yung utos sa itong si Gaddafi, yung parliamentary speaker na mukhang Sean Connery, di ba? Kilala niyo ba si Sean Connery, yung James Bond? Here's a report on what's happening inside of Iran right now. The Islamic Republic is showing a major internal fracture at the highest levels in real time. After Araghchi and Trump both claimed that the Strait of Hormuz is open, IRGC-linked media is now openly questioning officials, warning of confusion inside the country, and demanding explanation for the silence. At the same time, IRGC messaging via state TV makes clear that the passage is still controlled, restricted, and under IRGC oversight. Across the regime support base, pro-Basij and pro-IRGC aligned channels are fuming, with visible anger over this so-called agreement to open the Strait of Hormuz. This exposes a direct contradiction between the diplomatic narrative and the military reality. Yung diplomatic narrative kasi, dala-dala yun ni Abbas Araghchi or Araghchi. While yung isa, yung Sean Connery, si Gaddafi, ay hardcore talaga yan na IRGC. Kaya yung Basij, narinig niyo ba yung Basij? Ang Basij, isang batalyon yan ng mga paramilitary ng IRGC. Hindi talaga yan sundalo ng IRGC. Sila yung sinusuhulan para babarilin yung mga nagprotesta. Sila yung Basij Group, which is ang commander noon ay tiniklo na ng Israel. Ang commander ng Basij Group. Yung Basij Group na yan, kaya gusto nilang manatili ang kapit ng IRGC dahil papatayin sila ng mamamayan Kapag wala ng pwersa ang IRGC, hanapin ng Iranian yung mga membro ng Basij Group na yan, sila yung bumaril ng mga nagprotesta at hindi IRGC Army.
Ito'y hired group. Galing yan sa ibang ibang bansa ng karatig ng Iran. Hindi talaga yan mga Iranian. Sinusulduhan niya ng Ayatollah Khamenei para mag-liquidate or magbabantay sa mga nagprotesta. Kung sino man yung medyo maingay, tatapusin ka agad nila ng baril. Yun yung Basij group. Kaya ayaw nila na ma-overthrow ang government kasi papatayin din sila, bibitayin din sila ng mga Iranians. Kaya yan, medyo nagkagulo sa loob mismo ng IRGC, dalawang ulo, dalawang utak, isa yung diplomat, si Abbas Araghchi, at isa yung hardcore na IRGC na talagang Ayatollah-minded, yung si Gaddafi, mga kababayan. Kaya, nako, magandang parang Hollywood movies, di ba? Pero ang resulta kasi, nahihirapan na tayo dahil sa mahal na gasolina. Okay lang yung ganyan na mangyari, parang nanonood tayo ng Hollywood movies. Pero tayo ang napiktuhan dahil sa kontrolado ang langis Nakontrol nila ang langis. Naghihirap tayo dahil sa IRGC na yan na hino-hostage yung Strait of Hormuz na daanan ng mga barko. Ayan mga bayan. Kaya mayroong nagsabi sa akin na, sir, mayroong isang vlogger na sinisisi si Donald Trump. Manila 2 eats daw Sinisisi daw si Trump kung bakit nagtaas ang gasolina. Okay. So may point din siya na sisihin niya, pero that is for the meantime. Kung hindi pinigil ni Trump itong IRGC na yan, mas masahol pa ang mangyari, hindi lang magmahal ang gasolina. Makontrol ang buong mundo, titirahin tayo kung sino man yung mga maka-Amerika, maka-demokrasya, titirahin ng misail ng Iran na mayroong nuclear. Lahat pulbusin, kaalyado ng Amerika, so kaalyado ang Pilipinas, pulbus din tayo. Ang NATO, kaalyado, pulbus din sila. Ang matira ay North Korea, China at Russia. Mga kababayan, mas masahol lang mangyayari in the long time, in the future. Pero ang epekto naman ng pakipagiran ni Trump, tumaas nga ang mga presyo ng bilihin ng gasolina. Tumaas nga yan, pero that is for a temporary period of time only. Hindi yan pang matagalan. Kung hindi ginawa ni Trump yan, ay lalong maghirap tayo in the future. Dahil mga missiles na with nuclear warheads na ang ititira sa atin ng Iran, kung hindi masugpo ni Donald Trump yan. Yan ay apocalyptic vision na lahat ng Kristiyano ay tutunawin itong Ali Khamenei. Kaya pala yung Santo Papa na Pope Leo, yan pala hindi ang Katoliko Sabi ng mga vlog sa labas ay Islam daw yan Islamic, leftist, itong Pope Leo the 14, hindi man lang nagsalita tungkol sa mga binitay, ang dami-dami na. Pero palagi niyang tinitina si Donald Trump. Akala niya luluhod sa kanya si Donald Trump. Nagkamali siya, kahit ako na hindi ako presidente, hindi ako luluhod sa Pope Leo the 14th na yan, kahit na ako'y Katoliko. Mga kababayan, ito, meron akong dito. Catholic in birth ako, pero hindi ako ganon kabobo na hindi hindi ako makapagmasid sa Pope na yan kung anong ginagawa niyan. Di ba mga kababayan, hindi siya kumikiling sa mga totoong pinipersecute Pinapatay na yung mga Iranians. Doon pa rin siya nagagalit kay Trump. Si Trump ngayong nagsalba ng 800 ka Iranians na dapat mabitay na yung 800, pinatigil ni Trump mismo. Kaya na-save yun. Ngayon, binalikan uli ng IRGC yung pinaghahanap yung 800 at binibitay ng patingi-tingi. Pero walang imik ang Santo Papa. Kasi siya ay isang makaali Khamenei na Santo Papa. Nagkamali tayo dyan. Okay, tapusin na natin ang balita courtesy ng Basic Business. Even regime-aligned media is now signaling that something doesn't add up. And this is something we were talking about just a few weeks ago before the negotiations started. Iran doesn't have a government now. Iran has multiple different power bases, and the United States is negotiating with the strongest power base. But nonetheless, that doesn't discount the fact that there are still other people with power inside of Iran, and their incentives, their goals are different than the people who are
actually negotiating. Everyone is trying to make Okay, sure so ito that nga they come ang out on problema. top after this Ang war is nakita done. kasi ni Trump na magaling makipag-negotiate sa IRGC ay itong si Abbas Aragazzi. Ngayon ang problema ay mayroon palang isa na hardcore talaga kay Ayatollah. Ito yung Gaddafi. Isa ring may ranggo, isang parliamentary speaker ng IRGC. Ito na naman yung nag-utak-utakan ngayon, pero hindi siya marunong makipag-deal kay Trump eh. Kaya sa bandang huli, bumbahin talaga sila ni Trump. Ngayon merong umuugong na balita diyan sa loob ng IRGC na yung si Abbas Aragazzi dahil sa isang diplomatiko ay i-impeach, tanggalin daw, baka bitahin pa yan. Kasi nakipag-deal siya kay Donald Trump eh. Di ba? Sino ba naman kausapin ni Donald Trump? Wala ngang matalino diyan si Abbas Aragazzi na lang natira eh. Itong si Gaddafi ay wala eh, hindi siya diplomat. Siya ay soliding-solido na makaali kami ni. Ang utak niya ay simentado. Nakakabilya pa, reinforced concrete yung kanyang utak. Hindi talaga madudurog yun. Hindi mabibiyak. Kaya pabayaan na natin yung Gaddafi na yan, wala. Hindi yan magipag-ano kay Trump. So maghintay na lang sila ng kanilang katapusan next week. Huhulugan na sila diyan ng mas matinding mga bomba, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa patuloy pa rin na imbis matatapos na ay muli na naman sisiklab ang giyera sa Iran-Amerika by next week dahil sa pag-U-turn, pagliko sa usapan nitong IRGC groups. Naku mga kababayan, mamahal na naman ang gasolina. Imbis kay nagbaba na yung presyo ng gasolina ay mukhang babalik na naman yan sa taas, di ba? Tataas na naman yan dahil giyera na naman by next week. Sabi ko maganda sana panuorin ang giyera problema nga lang maapektuhan talaga tayo sa gasolina, sa langis. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa dalawang ulo ng IRGC na ang isa ay sumasang-ayon kay Trump, yung isa ay hindi. Sila mismo nagkagulo-gulo na sa loob. Yan na yata yung katapusan ng IRGC within their system na sila na lang yung magkakainan. Parang mga zombie, sila na lang yung magkagat-kagatan dyan eh. At yung majority of Iranians na nasa labas, nagmamasid lang at sila yung tatapos dyan. Kapag wala na talagang pwersa yung IRGC, lagot sila sa napakaraming mamamayan sa Iran na naghihintay lang. Okay, so maraming salamat sa lahat na nanonood, sa aking mga avid followers, at sa mga bago pa lamang nag-subscribe. Malaking tulong ang inyong subscription. So, hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.